10 taon ka na rin ba na OFW o 15, 20 years? Gaya ko, 10 years na rin dito sa Middle East. Naghahanap ka rin ba ng pwedeng asset o investment na pwedeng makapagparetiro sa atin gaya nating mga OFW? Isang araw nag-research ako, then nakita ko yung Bitcoin. Hindi ko siya pinansin. Parang 2016 ako dumating dito. Nakita ko tumataas, tapos biglang bumabagsak ng sobra. Hindi ako nag-invest noon, sobrang baba pa ng Bitcoin noon. Then hanggang sa 2021 yata yun, o 2020, nag 25,000 nakita ko. Sabi ko parang hindi na ata to tataas. Then tumaas uli hanggang sa naging 126 nga nung last year, 2025. Sabi ko parang hindi na ata ako makakabili ng Bitcoin na. Then sabi ko basta pag bumaba to, mag-accumulate ako ng Bitcoin. So yun, bumagsak nga. So yun, naging $60,000, $58,000 per Bitcoin. Then, sabi ko, ayos. Kaso, inisip ko naman, hindi ko naman kayang bumili ng malakihan kasi ang mahal nga. Biruin mong sa peso, 4 million to 4.2, 4.5 M sa atin, sa peso. Kung mahal, di kaya. Di nag-research pa rin ako hanggang sa yun nga, DCA, dollar cost averaging. Then sabi ko, okay to, pwede. Kaso kung tataas naman siya pagdating ng 2030, mula ngayon 2026, 4 na taon, edi ibebenta ko din siya. Pag binenta ko, parang hindi ko magagawa yung compounding na sinasabi nila, yung compounding. Kasi pag binenta mo, wala na. Pera na siya, pero yung sunod na taon, ang kita ko sa Bitcoin, every year tumataas siya ng 30% to 50%. So sabi ko, paano kaya? Yun, hanggang sa nakita ko yung sabi ni Mark Moss, yung 5 years retirement plan na mag-accumulate ka lang ng Bitcoin hanggang 5 taon. Tapos pagdating nun, pwede mo na siyang gawing collateral. So naisip ko, pwede yun, but hindi ko i-try. So samahan nyo ako sa journey ko dito sa channel na to, na makapag-accumulate. Then tingnan natin kung makapag-retiro tayo sa 2030. Yun yung goal, sana. And pagka na-collateral natin, yung ma-accumulate natin na Bitcoin, mga 15% ng Bitcoin natin, for example, 1 million pesos na yung halaga ng Bitcoin na naipon natin, for example. Tapos sabihin natin 100,000 lang yung utangin natin, so meron tayong almost 8 to 9,000 monthly. So okay na rin siya. Kung makakaipon pa tayo, pwedeng 200,000 per year. So pwede na. Pagtitiran tayo nun, pangkain, bayad ng kuryente. Tapos susunod na taon, syempre tataas siya ng 30% or 40%. Sabihin, baba natin, gawin natin 20%. So yung utang natin na 10% last year, tumaas pa. Tumaas yung percentage ng pag-up, yung pagtaas ng value ng Bitcoin. So 20% nakain niya lang.
Then susunod na taon, ganun din. Ang utang uli, gamit ang Bitcoin, collateral, hanggang sa 2040, sabi ng mga analyst, pwede daw maging 10 million 2040 sana. And then per Bitcoin yun, per Bitcoin. So makakapag loan tayo, makakapag utang pa tayo ng mas madami. Habang tumatagal, lumalaki yung utang natin. Di bale, nagagastos natin yon sa year by year na dumadaan. Pero yung halaga ng Bitcoin mo, ganito nakataas, tumataas na siya. So, pwede nating ipasa yun sa after 20 years, 30 years pa, pwede nating ibigay sa mga anak natin. Tingin ko maganda naman siyang itry. Hindi naman masama. Then, hindi naman natin i-all in lahat. Siyempre, maglalagay pa rin tayo sa iba. Pero, subukan natin baka. And then, baka may magtatanong kung saan ko ilalagay or saan ko i-stock o storage. Sa Tangem Wallet yung napili ko na pwedeng ilagay yung Bitcoin. Kasi para sa akin, mabilis lang eh. Sinetap ko lang siya 3 minutes with card and then with the seed phrase. Napakasimple. Tapos secure pa, cold wallet, yung key mo nasa'yo. Ika nga kasabihan sa crypto, not your key, not your crypto. So, sabihin sa akin yung Bitcoin na yun kasi nasa akin yung card, nasa akin din yung seed phrase. Kaya, okay. So yun, kung gusto nyo naman ng bumili ng ganong Tangem wallet, katulad ng sa akin, meron tayo dyan sa comment section yung link, yung referral link ko. Yun. Then, samahan nyo ako sa journey na to. Kung yun, sa mga pag nag-research ako, i-share ko din dito sa channel na to.